So mga sangkay, mayroon nga pong breaking news ngayon. Lumalala po ang tensyon ng Pilipinas at China ngayon sa West Philippine Sea at ang mga jet fighter ng Pilipinas at China nagpang-abot daw. Magandang oras po sa inyong lahat. Ako muli ito, nagbabalik dito sa ating channel at ayun nga po, matindi itong nangyayari ngayon. Kamakailan lamang o nakaraang araw, nangyari mga sangkay ang pagkasawi ng dalawang crew ng China sa kanila pong barko. Dahil nga sumalpok ang kanilang barko mga sangkay sa kapwa din barko ng China. So nakakalungkot ang nangyari, pero at least hindi po tayo may kagagawan. Parang kinarma lamang po sila. Ngayon mga sangkay, ito na, lumalala po yung tensyon. At ngayon, kung nung una mga sasakyang mandirigma lang sa karagatan, ngayon mga sangkay, pati po mga mandirigma sa Impapawid, nagpapang-abot na. Well, tingnan po natin yan mga sangkay. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.54 million subscribers na, road to 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto nga po mga sangkay, tingnan po natin. Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. Hashtag solid sangkay, kasama po ang inyong mga lugar. Ngayon, eto. Philippines at China. Chinese fighters intercepts Filipino plane over disputed shoal. So, ayan. Mismo international. The reckless act of Chinese warship chasing a smaller Philippine patrol boat has reignited tensions in the South China Sea. In the air, Chinese fighters chased Philippine plane and now the US has entered the fray. Okay, so lumalala ang mandirigma naman ng Amerika, pumasok din po doon sa West Philippine Sea. At ngayon nagkaharapan din po mga sangkay ng mga mandirigma ng China. 2 American warships are deployed in the contested waters. Our next report telling you more. The flashpoint began with a high-speed chase, a tense standoff on the high seas. A Chinese destroyer, a colossal gray behemoth of steel, relentlessly hounded a smaller Philippine Coast Guard vessel, its intentions clear and menacing. So itong nagaganap ngayon sa West Philippine Sea mga sangkay. This was not a routine patrol, a show of force, an aggressive maneuver, but the hunter became the victim of its own aggression. The Chinese destroyer collided not. Yan, ito ang nangyari nung una mga sangkay, bago itong latest ngayon na may mga jet fighter na, Not with its target, but with another Chinese warship. Doon nangyari mga sangkay, sumalpok. Napag-usapan nga po natin yan. Parehas barko ng China, habang hinahabol nila yung ating barko, mga sangkay, na napakaliit lang. Hindi po, kumbaga para po silang kinarma, imbis na ang salpukin nila yung barko natin, tumama po itong mga sangkay doon sa barko nila. So, ang resulta, dalawang Chinese natigok, mga sangkay. Dahil po sa pangyayaring yan. Kaya naman, ngayon, mga sangkay, usap-usapan na ano ba ang mangyayari? Titindi na ba ang tensyon? Gaganti ba ang China? At ngayon nga po yung balita mga sangkay, mukhang nagsashow of force na po yung China. At ang Pilipinas po talagang pumapalag din mga sangkay. But this wasn't an isolated incident of maritime miscalculation. In the skies Ito na ha, ito yung sumunod na pangyayari after that mga sangkay. above the same disputed shoal, Chinese fighter jets executed intercept maneuvers against Philippine aircraft. The ramifications exploded immediately. Now 2 American warships Ayan. Maliban dyan, dalawang American warship. steamed towards the flashpoint, their presence a stark declaration that Washington will not tolerate Beijing's seaborne bullying campaign.
The incident is the latest in a series of Grabe, no? confrontations between China and the Philippines in the South China Sea, which Beijing claims almost entirely, despite an international ruling that the assertion has no legal basis. China's militarization of the waters and its expansive territorial claims have inflamed tensions in the region. More than 60% of global maritime trade passes through the disputed waterway. Okay. Ngayon, mga sangka, ito, may mas klaro na balita tungkol dito sa mga eroplano natin at eroplano ng China. Palitan ng radio challenge ang People's Liberation Army Navy ng China at US Navy malapit sa Bajo de Masinloc. Pumuntot naman ang isang Chinese fighter jet sa MDA flight ng PCG. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Dalawang araw matapos ang insidente ng banggaan ng dalawang barko ng China sa Scarborough Shoal, muling nagsagawa ng Maritime Domain Awareness o MDA flight ang Philippine Coast Guard nitong Miyerkules ng umaga. I-deploy rito ang Cessna Caravan aircraft kasama ang ilang miyembro ng media kabilang ang PTV News. Pambihira, may kasama pa pala mga sangkay. 30 nautical miles mula sa Panatag Shoal, nakita sa MDA flight ang paglalayag ng Littoral Combat Ship USS Cincinnati ng US Navy bilang bahagi ng kanilang Freedom of Navigation Operations. Nakasunod naman dito ang isang warship ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China. Yun. Narinig mula sa MDA flight ng PCG ang palitan ng radio challenge ng PLA Navy at US Navy. Grabe, no? Ganito na po katindi yung sitwasyon, mga sangkay, sa ating West Philippine Sea. So, ano lang yan, mga sangkay, kunting pagkakamali lang kapag kami magkamali dyan, tapos nagkasakitan hanggang sa umabot po sa putukan, yari, mga sangkay. Baka dito magsimula yung malaking gulo. Kanya-kanyang radio challenge sila. Nasa bisinidad din ang USS Higgins, kaya't taliwas ito sa sinabi ng Chinese Navy na napaalis nila ang naturang destroyer ng US Navy. Kasi yun yung propaganda ng China. Well, China, mga sangkay, dyan po talaga sila mahilig, yung tipong palalabasin nila na weak yung kalaban, napaalis nila. Pero yung totoo, mga sangkay, andyan pa rin. Ayan po, yan yung warship ng Amerika. I don't think that that would be accurate because based on the statement of the U.S. Navy, they were just carrying out a routine FONOPS. So it doesn't, it doesn't mean that the reason why they were not there anymore was because they were driven away by the Chinese warship. Ilang beses din na nag-radio challenge ang PLA Navy sa eroplano ng PCG. Grabe, oh. Pagsapit naman ng aerial patrol halos 1 nautical mile mula sa Scarborough Shoal, sumulpot ang isang fighter jet ng PLA Naval Air Force Ayan na. na posibleng nag-take off mula sa isang aircraft carrier. Grabe itong tensyon. Ilang beses pa ito na delikadong nagmaniobra na may distansyang 200 hanggang 500 feet sa gilid maging sa taas ng PCG aircraft. Hanggang sa ngayon ay nakasunod pa rin sa atin yung Chinese fighter jet at nasa 20 minuto na itong umaaligid dito sa ating sinasakyan na Cessna Caravan plane ng PCG. Grabe. Pero nagpapatuloy ang MDA flight sa bisinidad ng Scarborough Shoal noong Bajo de Masinloc. Mapaano no? Mapadagat at mapahimpapawid. Talagang ganyan po yung China. Para sa kaligtasan ay lumayo na rito ang eroplano ng PCG hanggang sa humiwalay na rin ang fighter jet. Sabi ng PCG, hindi naman may ugnay ang agresibong aksyon ng Chinese aircraft sa insidente noong Lunes. One thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM,
they are also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Namataan din ng 4 na barko ng China Coast Guard pero wala na sa paligid ng Scarborough Shoal ang CCG-3104 na lubhang napinsala sa naging banggaan nito sa PLA Navy warship. Matapos sama ng insidente ng banggaan noong Lunes, sinabi ng PCG, walang magbabago sa kanilang paraan para igiit ang karapatan at soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sumusunod sila sa international law at pagpapanatili ng kaligtasan, mapadagat man o ere. This is a learning experience for the People's Republic of China. Okay, so yan po yung sitwasyon, mga sangkay, no, sa West Philippine Sea. After po yan, mangyari nga, mga sangkay, yung banggaan ng parehas barko ng China. So, well, ang sabi ng PCG, ng otoridad natin sa West Philippine Sea, normal pa rin daw ang ginagawa ng China, mga sangkay. As of now. Pero, mukhang may inaasahan sila, no? Hindi naman nila sasabihin yun, mga sangkay, kung hindi po nila ine-expect na mas magiging aggressive ang China dahil nga po sa nangyari, no? Na kinarma po yung mga Chinese. Nagparehas barko nila, nagbanggaan. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Pambihira. Ito po ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.